Tsaka talagang gustong-gusto ko siya talaga na maging presidente. Dahil nga talagang maski yung husband kong namatay, talagang ano siya, loyalist siya. Magmula sa aking mga pamilya, sa aking mga, sa side ng aking ng mother-in-law, father-in-law ko at sa side ng aking pamilya, talagang gustong-gusto si President Marcos. Mula pa sa kanyang ama hanggang sa ngayon, si President BBM. Base doon sa sinasabi ni ex-President Duterte, hindi ako naniniwala na yung mga travel ni President BBM parang walang saysay. Kasi ang presidente natin, kaya President Duterte, President BBM, nagpupunta po ng ibang bansa yan para po tayo magkaroon ng peace, unity, para po magkaroon ng magandang relationship sa ibang bansa. At isa pa po, para magka-encourage tayo ng investor. Makakuha tayo ng investment para madala natin sa Pilipinas para ang ating bansa ay umunlad. Kasi bali personal na kilala ko talaga ang tatay niya eh. Kasi Marcos baby ako eh. Marcos baby ako, pinanganak ako ng 1966. Kaya nakita ko doon pa lang sa kanyang ama ay maganda na ang kanyang mga nagawa. Kagaya ng mga nag-grade school ako, makikita nyo naman, ang daming provided na mga necessity para sa mga bata. Kagaya ng meron tayong gatas, libreng gatas, Nutriban. Tsaka meron tayong subsidies ang government natin sa tubig. Kaya ang tubig natin hindi napakalaki. Tsaka marami tayong ngayon, infrastructure. Talaga makikita mo ang bansang Pilipinas ngayon, napakamaraming ginagawang mga flyover, mga roads, constructions. Kaya talagang bilib ako sa presidente natin ngayon, President BBM. Ma'am, marami po nagsasabi at bumabatikos na wala daw nagawa ang ating Pangulong Bongbong Marcos at ito nga, kesyo daw Alam mo, yung mga nagsasabing ganyan, kasi kailangan bumatikos tayo pag masama ang ginagawa. Pero maging mulat ang mata natin sa katotohanan na ang bansa natin ngayon ay maunlad. Sa totoo lang, yun ang talaga. Kasi nung panahon ni President Marcos, yung kanyang ama, nasa na tayo, economic na tayo, maunlad na bansa na tayo noon. Hindi naman sa tapos dumating sa punto na ang anak niya, syempre, ang aral si President BBM sa kanyang ama. Yung magagandang nagawa ni aral yan Syempre, pagpapatuloy niya yan. Yan ang ko naman, ang masasabi ko naman. Ma'am, ano po ang masasabi natin dahil nga mismo ang Germany inimbitahan ang ating Pangulong Bongbong Marcos at inihikayat po ito na magtayo ng mga planta dito sa ating bansang Pilipinas. Itong mga napakagandang napakagandang balita para sa ating bansa yan. Kumbaga ang Pilipinas ay sumisikat. Tayong mismo ang naiimbitahan ng mga taga-ibang bansa para lang makipag-negosasyon sa mga negosyo. Ma'am, ano naman masasabi niyo sa mga bumabatikos kay Pangulong Bongbong Marcos? Alam mo, kasi kailangan maging mulat ang isipan ng tao. Huwag tayong batikos na lang ng kasi maraming bumabatikos kasi minsan may mga personal silang personal na galit o hinanaing. Huwag nating yun, tingnan natin yung magandang side. Yung magandang nagagawa. Kaya lang, yun yung sinasabi kong imulat natin ang mga mata. Huwag tayong tumingin lagi sa Tsaka hindi naman Superman si President BBM. Hindi ka pwedeng pumweso sa isang bagay, sa isang pwesto na kaya mo na kagad lutasin yung problema. Siyempre, unti-unti, bigyan natin siya ng pagkakataon na pero makikita mo ngayon na unti-unting umuunlad ang ating bansa. Naniniwala po ba kayo na 5 years from now, mareresolbahan itong economic? Of course, 5 years. Talagang makikita mo talaga. 5 years talagang well-developed na talaga ang Pilipinas. Napakaganda.
Kasi sa nakikita ko kasi yung mga project ni President talaga, makikita mo naman talaga. Tignan mo ang bansa natin, marami talagang project na pinagagawa si President. Yun ang kailangan dilat natin ang ating mga mata na talagang maraming nagagawa si President BBM. Ano naman po masasabi natin sa mga magsasaka na pinamahagian niya sa Mindanao itong land title? Napakahusay na ano yan. Na kagaya ng sinabi ko, panahon pa ng tatay niya, may proyekto ng Masagana 99. Yun ang project niyan. Pinagpapatuloy lang ni President ang kanyang mga ginawa ng kanyang ama. Magagandang ginawa ay pinagpapatuloy niya. Dahil napakaganda talaga magkaroon tayo ng Ano po ang masasabi natin sa China na kung saan kayo sinasakop itong West Philippine Sea? At ito pala ay may angkin yaman dito sa West Philippine Sea. Tagal lang makikita mo kasi madalas ako nanonood ng TV. Talagang yung mga namumuno dyan sa natin, Coast Guard natin, talagang ipinaglalaban ang mga tao natin. May mga mangingisda na pumupunta sa West Philippine Sea, sa boundary na mismo ating mga mga bako, baho, masinlok, di ba? Na tinataboy ng mga ibang mga fisherman ng mga yung mga Coast Guard ng mga Chinese. Talagang ang ating pinaglalaban talaga natin yung West Philippines. Kasi pag-aari natin yan eh. Talagang Ma'am, anong naman masasabi niyo ma'am sa mga politikong gustong pabagsakin ang ating mahal na Pangulo? Alam mo, masasabi ko dyan, dapat tayong mga politiko, dapat magtulong-tulungan tayo. Dapat magkapagkaisahan na natin, magkaisa tayo, hindi dapat tayo naninira o nagsisiraan. Kailangan magkaisa. Kasi hanggat ang mga politiko ay nagsisiraan, hindi magiging maunlad ang ating bansa. Kailangan ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga politiko. Huwag tayong yung palagi na lang ganito, nisiraan ka, ganito, ganyan. Hindi kailangan ng ganun. Kailangan magkaisa at magtulungan para umunlad ang ating bansa. Mensahe niyo na lang po sa ating Presidente Bongbong Marcos. Nagpapasalamat ako sa ating President BBM. Sa totoo lang, nakita ko siya sa SM City Hall. Sa totoo lang, wala lang akong cellphone noon. Nakita ko siya, napakabuting tao. Nung pagtawag ko sa kanya, President BBM, gumanon siya. Talagang wala siyang bodyguard. Kasama niya yung kanyang anak na si Sandro. Napaka low profile na presidente. Kaya tuwan-tuwa ako sa kanya. Tsaka talagang gustong-gusto ko siya talaga na maging presidente. Dahil nga talagang maski yung husband kong namatay, talagang loyalist siya. Magmula sa aking mga pamilya, sa side ng aking ng mother-in-law, father-in-law ko at sa side ng aking pamilya, talagang gustong-gusto si President Marcos. Mula pa sa kanyang ama hanggang sa si President BBM, kanyang anak. Makikita niyo man ngayon itong video na to, ano po ang inyong mensahe, Pangulo? President BBM, be strong. Kailangan po magpakatatag po kayo dahil hindi po biro ang maging presidente ng Pilipinas. Kailangan po na magkaroon po kayo ng maging sentro po nyo. Number one po, wag po kayong makakalimot tumawag sa Diyos, mahalin ang pamilya, at kasi katuwang na po rin dito yan yung pagmamahal nyo sa bansang Pilipinas.